Mula noong 1994, ang dating masiglang tirahan na ito sa Amerika ay naging isang nakalimutang labi na tatakpan ng walang humpay na paglago ng kalikasan, kaya halos hindi na makilala mula sa kalsada. Ngunit kapag pumasok ka sa loob, matatagpuan mong isang time capsule kung saan bawat detalye ay nananatiling hindi nagbabago. Ang bahay ay pag-aari ng pamilyang Hopkins. Ang magulang ay sina Mrs. Minnie at ang kanyang asawang veterano. Mayroon silang dalawang anak, isang lalaking nagngangalang Lee at isang babaeng nagngangalang Gwendolyn. Magkakalapit at nagkakaisa ang pamilyang Hopkins at lubos silang nagmamalasakit sa isa't isa. Lumabas sa aming investigasyon, naging biktima ang pamilyang Hopkins ng hate crime laban sa mga Aprikanong Amerikano sa silangang USA. Sila ay inusig at tinakot at sa huli ay naramdaman nilang wala na silang ibang pagpipilian kundi iwanan ang kanilang minamahal na tahanan. Tuklasin natin ang pinabayaang bahay ng pamilyang Hopkins at sariwain ang mga alaala dito sa huling pagkakataon. Kamusta sa lahat? Welcome ulit sa Bros of DK. Nandito na naman ako sa Estados Unidos at nakakita ng bagong lugar na dati ring pagmamay-ari ng pamilyang Aprikano-Amerikano. Maraming naiiwan sa komunidad ng Aprikano-Amerikano, mga alaala at bahay na halos kumpleto pa ang gamit. Iyan ang napansin namin sa lahat ng paggalugad namin sa Estados Unidos. Pero maganda talagang lugar na ipapakita namin sa inyo ngayon. Dati itong pag-aari ng pamilya Hopkins at based sa mga pets ang nakita, iniwan na ito mula pa noong 1994. Bago pa ako ipinanganak yon, sobrang excited na akong tuklasin ito. Huwag nating kalimutang magsuot ng guwantes para maprotektahan ang lahat ng gamit na nasa loob ng lugar na ito. Pagkatapos natin doon, handa na akong tuklasin ang kamangha-manghang time capsule na ito. Tara, samahan ninyo akong libutin ang mahiwagang lugar na ito. Kaya simulan na natin ang video. At ang una ko talagang gustong ipakita sa inyo ay dito sa pintuan, kung saan tayo pumasok kanina. Tingnan ninyo ang harapan ng bahay na ito. Gumuho na talaga at makikita ninyo may mga basura sa lahat ng dako. At sa tingin ko, dati itong parang porch o terasa dito sa labas. Grabe! Ipapakita ko mamaya sa video ang buong labas ng lugar na ito, pero kailangan ninyong maghintay hanggang sa dulo ng video para doon. Unang gagawin natin ay sisilitin at aalamin ang naiwan sa loob. Sige, lumingon tayo dahil ang pasilyong ito ay talagang makipot, lalo na't hindi na bumubukas ng buo ang pinto. Pero dito pumapasok ang mga tao sa bahay. Makikita mo na, pagkatapos ng 28 taon ng pagkakaabandona, parang ang dami na talagang taon yan. Natutuklap na ang pintura. Ito ang sa itaas. Ito ang daan papunta sa itaas. Pero una sa lahat, pagpasok natin sa bahay, agad tayong mapupunta sa sala. At kahit dito, nakasabit sa pinto sa coat hanger, isa sa mga jackers, makakapal na jacket ng mga dating lalaking nakatira dito. Siguro yung tatay o isa sa mga anak na lalaki. Pero gaya ng sinabi ko sa iyo dati, si Minnie ang huling taong nanirahan dito. Pumanaw na ang asawa niya at umalis na rin ang mga anak niya nung lumaki na sila, kaya siya na lang ang naiwan dito sa loob ng bahay na ito. Pero kahit ganon, nabasa ko ang maraming mensahe at sulat na regular pa ring bumibisita ang mga apo niya. Ang sarap makita nun. Naiwan pa rin lahat ng alaala niya. Makikikita mo pa ang isa sa huling sapatos niya na nakakalat sa sahig.
Mayroon tayong record player dito at malamang isa sa mga paborito niyang kanta pa ang nakapatong doon, si Albertina Walker at ang Evangelical Shore. Ito ay isang awit ng simbahan, I Can Go to God in Prayer. Mayroon pa tayong memorial para kay Ginoong Martin Luther King na nakasabit dito sa pader. At ito guys ay isa sa kanyang mga apo o siguro ay apo pa rin niya dahil malamang ay buhay pa sila. Ang TV na nakatayo dito sa sulok ng kwarto, wow! Maraming sofa dito sa loob. Sa pagkakaalam ko, 2 ang naging anak niya. Oo, 2 ang anak niya at 4 ang apo sa ngayon. Malaki na talaga ang pamilyang pumasok dito. Hindi pa rin nagalaw, naiwan lang dito. Tulad ng araw noong 1900 at 74 nang iniwan mo ang lugar na ito magpakailanman at pumunta ka sa langit. Napakarelihiyoso rin ang pamilya. Pagpalain ng Diyos ang ating tahanan. Madalas nating makita ang karatulang yan sa Estados Unidos. Magagandang kurtina na nakasabit sa paligid ng mga salamin ay bintana pala. Ano ba itong nakikita ko? May litrato tayo nung high school. Sige, napakagandang litrato nung high school. Isa pang litrato ng kanyang mga apo. Ang Methodist Hymnal. Malamang, maliit itong aklat na may mga kantang kakantahin. Sure. Wow! At pagkatapos, meron tayong isa sa mga pinakapanalong gamit na makikita natin sa bahaging ito ng bahay. Ito ay isang akordyon at ito talaga ang unang beses na nag-e-explore ako sa isang bahay at nakakita ako ng akordyon. Sige, ilalapag ko muna sandali ang camera kasi gusto kong subukan ito. Gusto kong malaman kung gumagana pa ito. Ipakita ito na mas malapitan. Ito ay isang Hochner at ito ay isang German na tatak nakasulat dito, gawa sa Germany. Wow, ang ganda nito. Sa totoo lang, may butones ka sa harap. Tapos gumagana pa rin ito. Ang astig, 'di ba? Ang ganda niyan mga kaibigan. Wow, gustong-gusto ko talaga ito. Isa siguro ito sa paborito kong bagong natuklasang instrumento. Grabe, ang lupit noon. At sa ibabaw ng mesa na ito, kung saan naroon ng akordyon, may kalan sa likod nito, isang perfection stove nakasulat sa harap, perfection. Bahay ko ito at gagawin ko ang gusto ko. Sige, magandang quote yan. Ngayon ko lang narinig yan. Ang ganda ng orasan dito, pati disenyo sa ibaba. Sa tingin ko, nabubuksan din ito. Napakarupok nito, ayokong masira ito. Ay, ang ganda niyan. Makikita mo ang loob ng mukha ng orasan na ito at pati ang mekanismo, makikita mo pa rin, may papakita mo pa rin. Makikita mo pa nga lahat ng mga gear dito sa itaas. Wow! Isara na natin to. May isa pa tayong kasabihang nakasabit sa pader na may peacock sa taas nito. Maaring si Minnie ito na nakikita natin dito o baka isa sa mga anak niyang babae. Posible rin yon. At heto pa rin, isang pulseras na may inlay ng diamante, sapiro o iba pa nakapatong sa side table. Ayoko niyan. Lagi ko yung sinasara kapag ganyan. Wow, ang gandang ilaw sa tabi ng sofa. At tingnan mo, iniwan pa rin nila ang plastic sa ibabaw ng ilaw. Yung takip ng ilaw. 2 pang mga bata. At muli, makikita mo ang napakaraming larawan sa loob ng bahay na ito at ganyan din sa bawat bahay ng mga Aprikanong Amerikano. Lahat ng mga larawan ng mga tao ay naiwang lahat. Ibang-iba ang nakikita ko dito dahil sa ibang kultura, hindi ganito kapag pumapasok sa bahay ng tao. Karamihan sa kanila ay kaunti o wala ng natirang larawan. Pero dito, tila bawat larawan ay narito pa rin sa loob ng lugar na ito. Gusto ko talaga ito. Magandang larawang ito. Isa pa sa mga lampara na may takip pa at may painting ng Venice sa itaas.
Itong napakagandang upholstered na sofa, gusto ko sanang ituro at gusto ko talaga ito. Isa ito sa pinakamagagandang sofa na nakita ko sa Amerika. Siguro pati na rin sa lahat ng pag-iikot ko. Look on the... Tingnan mo ang pagkakagawa nitong isa na to. Pulang tapiserya ang ginamit diyan. Wow, ang mga ukit, lahat tungkol sa upuang ito ay kamangha-mangha talaga. At nandito pa rin ang coffee table na may larawan ng pamilya. Maaaring si Minnie at ang kanyang asawa at 2 anak na kasama nila. Sira na talaga ito dito. Mas maraming larawan ang batang lalaki. Nandiyan pa rin ang mga halaman, pati mga peke at mga swan. At ilang liham mula sa pamilya ay narito pa rin. May liham dito at babasahin ko ito sa inyo lahat. Mga kong lola, kamusta? Miss na miss kita at wala akong oras magsulat sa'yo. Gusto ko sanang tapusin ang bahaging ito ng, natapos ko na ang bahaging ito ng pagtatapos. Isa akong opisyal. E3 ang tawag dito. Ipapaliwanag ko mamaya, inay. Magli-leave ako ngayong linggo. Tatawagan kita pagkatapos, nagmamahal ang iyong apong si Charles. At ito ay nakasulat para kay Minnie Hopkins. Wow, parang nandito sa pangungusap na ito. Isa rin akong opisyal. Maaring siya, si Mrs. Minnie, ay isa ring opisyal. Napaka-interesante, o baka ang asawa niya ang opisyal. Sana may makita pa tayong ibang bagay dito na magpapaliwanag ng maliit na palatandaan na iyon. Sige, at mula sa kwartong ito, oras na para pumasok sa kusina. Ipapakita ko na sa iyo ang kusina at sasabihin ko na agad sa iyo na napakaganda ng kusinang ito at marami kang makikita rito kaya medyo mahaba-haba ito. Nakaupo lang ako dito, tinitingnan ng paligid at ang sarap ng pakiramdam. Sobrang komportable. Pakiramdam ko, pwedeng bumalik si Minnie dito at magsimula magluto sa maganda nating kalan. Sa kaliwa, makikita mo pa rin ang takure na nakapatong sa kalan. Para kapag gagawa siya ng tsaa gabi-gabi, wow! May plato pa rin nandito at lahat ng gamit sa kusina ay narito pa rin. Pangkayat ng keso, parang gagamitin niya ulit kinabukasan. Sa nabalang araw ay pumasok sila dito para kunin lahat ng naiwan, pati na rin lahat ng alaala na nandito. Jellied cranberry, na yun lang ako nakakita nito. Hindi ako mahilig sa jelly, isang beses ko lang ito natikman at hindi ko talaga nagustuhan. Malamang matagal na itong panis. Pero ito ay napaka-Amerikano. Wow! Nagbabalat na ang wallpaper sa mga pader dito at tingnan mo ang maliit na kabinet sa tabi ng kalan. Natanggal na ang pinto nito. Pwede nating silipin dito. Ito ay kabinet na imbakan ng pampalasa at pagkain na kailangan sa kusina. Grabe, nakakagulat kung paano ito tuluyang kinain ng kalawang at natanggal. Sige, at katabi nito, nandito ang ref. Feel ko na ref, nakatayo dito sa kanto. Buksan ko ito at mukhang wala namang laman. Buti na lang. At dito sa kusina, nakasabit sa dingding, meron din tayong medical cabinet. Sige, tingnan natin ang loob niyan sa itaas. Sakto! Magandang ideya ang magkaroon ng medical cabinet sa kusina dahil madalas doon nangyayari ang aksidente tulad ng pagkasugat ng daliri. Pagkatapos, abot kamay mo agad ang medical cabinet mo. May eau de cologne din sa cabinet na ito. Ang Dentlock ay naglalaman ng dental plates, malamang para sa braces o kung anumang ganon, astig na cabinet, medical cabinet, in fairness. Marami pang langis ang naiwan dito. Bago tayo tumingin sa natitirang kusina, may isa pa tayong kwarto dito sa gilid.
Sa tingin ko, parang storage room ito na nakakabit sa kusina para paglagyan ng iba't ibang gamit na kailangan sa bahay at sa kusina mismo. At meron na naman silang isa pang medical cabinet na nakatayo dito. Langis ng makina, grabe naman. Siyempre, may mga bandila ng Amerika na nakakalat dito. Amerika! Napakamakabayan ng mga tao sa bansang ito at gustong gusto ko yon. Wow! Tingnan mo yung pintura na natutuklap dito sa pader. Wow! Kapag hinawakan mo, nalalaglag lang. Berde ang pader dito. At pati yung pintura sa kabinet dito ay natutuklap na rin. Wow! Lumang food processor. At pati dito rin sa kwarto. Si Minnie ay may makina ng pananahi at dito siya nagtatahi ng lahat ng damit na nasisira ng mga bata kapag naglalaro sila sa labas. Kamangha-mangha talaga dito. Tingnan natin kung nariyan pa ang makina ng pananahi sa ilalim. Iangat natin to. Ay, grabe, wow! May singay na makinang panahi pa rin dito na may malaking bola ng lana sa tabi nito. Ay grabe ang tindi. At pati yung payong nandito pa rin sa gilid. Wow! Sobra ito. Silipin pa natin ang ibang parte ng kusina. Mukhang walang lababo dito. Wala akong nakitang lababo doon at wala rin dito. Nasaan ang lababo? Talaga? Nagulat talaga ako doon. Oh, napaka-interesante. Maraming magagandang kabinet dito at nandito pa rin lahat ng tasa at plato, magagandang disenyo. Tingnan natin kung ano ang nandyan. Oh, ito ay gawa sa Japan, Harvest Japan, at ang peras ay syempre isang natatanging produkto ng bansang Japan. Napakatamis ng mga iyon doon. Wow! Wala namang laman ito. Marami pa ring istilong Hapones na porselana ang natira rito. Circus Us. Malamang ito ang paboritong almusal ng mga bata. Kailan ito nag-expire? Interesado ako. Hindi ko makita ang petsa sa packaging. Wow! O, tingnan mo itong pambukas ng lata na nakatayo dito, yung otomatikong pambukas ng lata noong panahon na yon. Kawili-wiling bagay ito. At marami rin dito sa side na ito, tulad nitong mga bote ng Pepsi, halimbawa. Ito ay disenyo na matagal na nating wala. Mukhang vintage talaga. Gustong gusto ko ito. Maayos lang na nakasalansan dito. May bread box sa ibabaw. At isang coffee pot. Nandito pa rin sa kabinet ang mga baso, plato at lahat ng gamit. Hindi ba't nakakamanga yun? Ano pa bang meron? Parang nakita na natin lahat pero silipin pa rin natin dito. Grabe, nakakabaliw isipin na lahat ng tasa, lahat ng plato at lahat ng gamit na ginamit ng mga tao ay nandito pa rin sa mga kabinet na to. At meron din silang telebisyon na nakatayo dito sa kwarto, kaya habang kumakain sila ng sabay-sabay dito sa mesa, nakakapanood sila ng telebisyon. Siguro nanonood lang sila ng mga laro o ibang palabas dito. Nasa mesa pa rin lahat ng baraha mula sa huling laro nila. Nandun pa rin sa ashtray ang mga sigarilong hinihitit nila. Minsan, sobrang namamangha ako kung paano naiiwan ng isang lugar. Parang sa isang iglap lang, ganito, yung mga taong dating nakatira dito, sina Minnie at ang pamilya niya, bigla na lang nawala. Ang mga Hopkins, bigla na lang silang naglaho sa isang iglap. Dahil dun, kaya gusto kong mag-explore ng ganitong mga lugar. Iba talaga ang pakiramdam makita ito. Mayroon ding ventilador na nakalagay pa rin dito sa ibabaw ng mesa, interesting, at may gasera rin sa tabi nito. Wow! Ang mga kubyertos. At dito may nagtangkang buksan ang lata na to pero hindi tinapos. Nasa ibabaw pa rin ang pambukas at puno pa rin ang lata. Malamang may laman itong beans o iba pa. Ito ay isang mesa para sa tatlo.
3 tao ang pwedeng umupo dito at may isang plato na lang na natira sa gitna. Wow! At nandito naman ang magandang kalan na nakatayo sa gitna ng kwarto. Duotem nakasulat dito. Hindi ako sigurado kung anong klase ng kalang ito, pero sa tingin ko, digas ito. Mayroon kang knob dito na pwede mong gamitin para buksan at patayin ito. At mukhang ito ay isang uri ng music box. Oo. Sige, napaka-interesante. At dito, may kalendaryo tayo. 1994. Ito ang huling araw nung nakaraang taon na dito nanirahan si Minnie. May isa pa tayong kalendaryo dito sa gilid na nagsasabing Agosto ng 1994. Sa kasamaang palad, walang nakasulat sa kalendaryong ito. Baka may isa pa sa likod nito dito. Wala ring nakasulat. 3 taon pa ito bago ako ipinanganak. Ganoon nakatagal na inabandona ang lugar na ito. At pagkatapos, meron tayong kawili-wiling silid dito. Noong isang panahon, ito ang dating kainan ng lugar, ang formal na kainan. Kaya kapag may mga bisita, dito sila kumakain ng hapunan. Pero gaya na nakikita mo, maraming inilagay si Minnie dito para gawing imbakan. Maraming upuan dito, maraming plato sa sahig at maraming palayok. Nakakabaliw ang dami ng gamit dito sa kwarto na ginawang imbakan. Wow! Gusto ko talaga ang mga upuang ito na nasa harap natin. May disenyo pa ng tiger print. Nakikita ko ang isang ventilador doon at malalaking upuan para sa bar. Malamang ito na ang Niagara Falls. Kailangan ko pa itong bisitahin sa Estados Unidos. Hindi pa ako nakakapunta doon. Tingnan mo lahat ng tasa, baso at lahat ng nakaimbak dito sa kabinet na ito. Hindi ba't nakakabighani yon? May sombrero rin galing sa unsino rito. Susubukan kong lampasan itong tambak na mga kaldero, kawali, mga pinggan at lahat ng ito. Diyos ko, pasensya na. Ito lang ang paraan na kaya kong gawin. Naku po! May mga lawn chairs pa rito na nakatayo. Tingnan mo itong kabinet na ito. Grabe! May naiwan pang krusipiko sa gitna nito, Ginoong Hesukristo. Nandun pa rin ang lahat ng baso. Mark Leo, nakasulat dito sa isa, parang CD. At dito naman mga kaibigan, nandito lahat ng mga litrato ng mga tao. Pinaka-interesado talaga ako dito sa isa. Dahil kakakita lang natin ng sulat kung saan sinabi ng apo na siya ay naging opisyal at maaring ito na nga yung apo na pinag-uusapan natin. Interesado pa rin talaga ako kung sino sa pamilya, kung si Minnie, kung siya o ang asawa niya ay naging opisyal din noon. Lahat ng mga anak na dating nakatira dito ay makikita sa mga larawang ito. Nakakalungkot na parang wala nang pakialam yung mga tao sa mga alaalang naiwan dito. Puno pa rin ang buong mesa, pati na ang mga palayok, plato at tasa na dati nilang pagmamayari. At din na nakikita mo, muli, disenyo ng hapon ang makikita sa mga tasang ito. Meron ka ring mga palamuting plato na nakasabit dito sa pader. Atlantic City, New Jersey, mga convention hall na malamang napuntahan ko nung nagbakasyon ako doon minsan, ang panalangin ng Panginoon at marami ring mga relihiyosong gamit. Okay mga kaibigan, ang ganda ng kwartong ito. Panahon ng iwanan ang bahaging ito sa ibaba. Aakyat tayo at ipapakita ko ang pinaka-pribadong bahagi ng bahay, ang itaas at mga kwarto.
Sige, akyat tayo sa itaas, dadaan sa hallway at hagdan papunta sa mga palapag sa taas. Dito banda, makikita mo rin ang wallpaper na halos natatanggal na sa mga pader dahil sa 28 taon ng pagkakabayaan. Grabe, ang tindi ng itsura ng pader na to. Kung titignan mo ito ng mas malapitan, at pagkatapos, umakyat tayo sa pinakamataas na palapag ng gusali. Sige, interesado ako. Anong kwarto ang dapat nating unahin? Oh, tingnan mo sa sahig. Ang daming nakatambak na damit dyan. Sa tingin ko, unahin ko muna itong kwarto sa kanan. May arinola sa sahig. Ito talaga ang una kong nakita dito sa Estados Unidos. Para sa mga hindi nakakaalam kung ano ang arinola, dito ka umiihi o dumudumi sa loob ng bahay tuwing gabi. Pasensya na? Ay, gusto ko itong sombrero na sa sahig. Isang typical na Amerikanong sombrero at malamang kay Minnie mismo ito. Sa palagay ko, dapat itong ilagay sa taas. At pagkatapos, meron tayong magandang kama dito sa tabi at itong magandang upuan din sa tabi nito. Dito ka pwedeng magbihis sa umaga, magsuot ng damit, magsuot ng medyas. At ngayon, napunta tayo sa isang kakaibang kwarto. Makikita mo ang isang double na kama doon at isang single na kama dito. Nandyan pa rin ang mga unan, nandyan pa rin ang mga kumot katulad ng ayos nito noong iniwan nila ilang taon nang nakalipas. Mukha itong convention hall dahil sa mga panel dito sa itaas na nagpapakita kung paano ito ginawa. Wow! May malalaking fluorescent na ilaw sa gitna ng kwartong ito. Grabe talaga. Hindi maganda yon, masasabi ko. Pero siguro wala silang sapat na pera para maglagay ng magagandang dekorasyon. Kailangan ko ring mag-ingat sa paglalakad dito. Sige, tapos nandito na tayo sa harap ng mga kama. Gaya ng sinabi ko, ito ay isang double bed at isang single bed siguro. Kailangang magkasamang matulog sina Minnie at ang kanyang asawa habang nandito pa rin ang bata sa kwartong ito. Walang privacy talaga. May parang estatwa na nakahiga dito sa ibabaw ng kama. Tingnan mo ito. Ito ay aso. Wow! Estatwang gawa sa plaster. Maganda talaga ito. Tapos itong metal na kahon dyan din. At may telebisyon na nakatayo dito sa pagitan ng mga kama. May mga antena pa sa ibabaw nito. Matagal-tagal ko na ring hindi nakita yon. Wow. Ang kama na katabi nito ni Minnie at ng kanyang asawa. Oo, kinailangan nilang maglagay ng bakal sa harap ng bintana, malamang dahil nababasag na ito. Pero ngayon, bumagsak na ang buong bintana sa paglipas ng panahon at may tumutubong baging sa loob. Binabawi na ulit ng kalikasan ang lugar na ito. Isang kabinet para sa mga damit. May ilang upuan sa harap nito dito at mayroon pa tayong parang vanity na nakatayo dito sa dulo ng kwarto. Pero pwedeng magpaganda ang ginang dito tuwing umaga. Wow! Tingnan natin dito kung anong meron tayo. May balahibo sa loob. Tingnan mo, may kabayo rin dyan. Isang magandang plato. Naisip ko ang komunidad ng mga Ruso. Ginawa sa Finland. Sige, marami silang mga likhang sining at iba't ibang klase ng disenyo at mga plato at tasa mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula sa Japan, mula sa Finland, nakita ko, mula sa China. Napakaganda. Tara, magpatuloy pa tayo. Dito, sa likod ng pinto, meron pa rin tayong mga damit na nakasabit mula sa mga taong yon, ilang formal na damit at pagkatapos ay mapupunta tayo sa susunod na kwarto ng lugar na ito. Kwarto ba ito noon? Oo, posible. Sa palagay ko naging kwarto nga ito. Dati.
May makikita ka pa ring nakatayong kotson doon. Sige, subukan nating lumapit pa. Muli, napakahirap dumaan dito. Nako, hindi ko alam kung ano ang tinatapakan ko. Baka ayaw kong malaman. Oh, may magagandang kasangkapan din sa loob ng kwartong ito. Tingnan mo yung kabinet dun sa kanto. At para may hagdanan din na pababa dito. Sige, kailangan ko munang tingnan ito bago ako magpatuloy sa loob ng bahay. Sige, tingin ko kaya kong tumayo dito. Hindi pa natin nakikita ang pababang hagdanan. Tingnan natin dito sa baba. Sige! Saan ito papunta? Papunta saan? Maraming sapot ng gagamba din sa harap ko. Talagang sarado at nakakandado ito. Hindi ko nga alam kung saan ito papunta. Napakakakaiba nito. Sige, umakyat na tayo pabalik sa hagdang walang patutunguhan. Napaka-interesantang kasangkapan ang meron tayo dito. Sa tingin ko dati may bintana rito. Napaka-interesantang kasangkapan, may mga plato sa loob. Isang kama. Heto ang nightstand mula sa kama na dati ay nandito at marami pang iba't ibang bagay. Ginamit nila ito kalaunan bilang imbakan. Bumagsak na rin ang buong kisame sa kwartong ito. Napansin ko rin na maraming dekorasyon ng Pasko na nakakalat sa kwartong ito. Tulad nito, halimbawa, itong malalaking electric na kandila. At saka, tulad ng lahat ng dekorasyon ng Pasko dito sa sahig at mayroon pang Christmas tree dun sa kwartong ito. Nakaka-interes. Subukan nating bumalik ngayon. Napakauga ng upuang ito. Sige, isa, dalawa. Grabe, ang mga ginagawa ko para sa inyo ay nakakabaliw. Nakakabaliw talaga, pero gusto ko rin naman, kaya walang problema. Mayroon din tayong vanity dito sa kwartong ito, isang napakagandang kasangkapan at itong upuan dito sa sulok. Oh, at napansin ko rin na may ilang kahon ng tabako pa dito sa sahig. Mukhang wala na itong laman, sayang naman. Wow, ang ganda ng dekorasyon. Sige, tuloy tayo. May dalawa pang kwarto tayong dapat tingnan dito. Tinatanong ko sa sarili ko ngayon, nasaan kaya ang banyo ng lugar na to? Nakita na natin ang kwarto na to, ito rin ay isang silid tulugan at ito rin ay isang silid tulugan, kaya literal na walang banyo sa lugar na to. Saan kaya naliligo ang mga tao dito? Siguro sobrang tanda na ng bahay kaya wala itong banyo. Noon, ang lolo ko ay nakatira rin sa bahay na walang banyo at siya mismo ang gumawa nito kalaunan. Kaya nagtataka ako, saan kaya naliligo ang mga tao rito? At itong kwarto, heto na naman, may isa na namang vanity. Wow! Nandito pa rin ang mga chore books at mas marami pa dahil may nakita na tayo mga chore books sa ibaba. Wow! May newsletter dito. Sabi dito, nagtataka ang mundo kung ano ang aasahan kay Sadat. At ito ay mula noong 1900, Oktubre 1981. Pati mga credit card nila, pati kay Hopkins Mini at ang medical insurance program card, nandito pa rin lahat. Hindi ko ipapakita ng malapitan, pero iniwan talaga nila lahat ng gamit nila dito. Tulad ng nakikita ninyo, ito ay parang kaparehong kabinet na nakita natin sa baba sa kusina at lahat ng kanilang mga damit ay maayos pa ring nakalagay dito sa loob. Dito, makikita ninyo kung anong klaseng estilo ang meron si Minnie at lahat ng mga damit na dating niyang sinusuot. Wow, nandito pa rin ang scarf niya. At sa kahong ito, lahat mula sa mga takurin ng kape, mga maliliit na gamit ng panaderya, naroon pa rin. Nakakalungkot talagang maglakad sa bahay na ito. Hindi ko lang maintindihan, buhay pa naman ang mga anak niya, pero parang wala silang pakialam.
Ang kama, nandun pa rin ang mga unan, nandun pa rin ang mga kumot. Palagay ko, ito ang huling kwarto ni Minnie dahil dito namin nakita ang pinakamaraming damit. Mukhang dito siya huling tumira. Ito ang pinakamalinis na kwarto sa bahay. Narito ang kanyang vanity kung saan siya umuupo tuwing umaga para maglagay ng makeup, pabango at tumingin sa salamin ng huling beses. Ito ay isang ashtray. Ayos lang ba kayo? May lalagyan pa nga dito sa taas para sa sigarilyo. May paminta, asin at dispenser ng suka sa ibabaw ng vanity na ito. Anong ginagawa ng mga yon dito? Makikita mo pa nga ang mga sapot ng gadamba sa loob ng drawer na ito at dito sa pader. Malamang, isa ito sa mga anak niyang lalaki na ipinagmamalaki niya. Sinabi rin niya sa sulat na siya ay nagtapos at ito ay si Olin. Olin Mills, sabi dito. Dito, maaring ito rin ay pirma ng litratista. Hindi ako sigurado tungkol dyan. Sige, isa sa mga damit niya ay nakasabit pa rin doon sa may bintana at yung upuan na ginagamit niya tuwing umaga para isuot ang mga damit niya. Bigla na lang silang nawala. Wow! May sombrero din na sa sahig ng kwartong ito, ilagay natin ito ng maayos sa ibabaw ng upuang iyon. May larawan ako ng batang lalaki at unipormeng militar dito. Isa na namang magandang radyo. Mahilig sa musika at sining ang mga taong ito. Gusto nilang gumawa at lumika nito. Talagang kamangha-mangha itong makita. Ibang klase ang silid na ito mga kaibigan. Ibang klase ang silid na ito, ang daming bagay na makikita rito. Sige, balik tayo na yan sa pasilyo. At tingnan natin ang huling silid dito sa lugar na ito. Isa na namang double bedroom ito. Sa palagay ko, mali ako tungkol sa dalawang bata. Maaaring mas marami pang bata ang nakatira rito. Wow! Dalawang upuan dito sa harap ng mesa na ito. Tingnan natin. Isang diksyonaryo para sa mga batang lalaki at babae, Webster's Elementary Dictionary. Maaring ito ay mula sa paaralang pinasukan nila. Sabi dito, wastong paggamit ng Ingles, nandyan. Napaka-interesante. Iba't ibang klase ng bagay ang makikita rito. Nakakatuwang makita na maayos pa rin ang dalawang kama pati ang unan matapos ang 28 taon ng pagkakaiwan. May mga gilingan ng karne sa kama. Bakit kaya narito ang mga ito? Wala akong ideya. Oh, isang magandang larawan. Ng isang sanggol, Magagandang alaala yan. At ang tokador na nakatayo dito sa dulo ng kwarto. Nagtataka ako kung ano yung dumi at alikabok na nandoon. Parang buong salamin ay natatakpan ito. Baka may mga dumi ng hayop na pumasok sa bahay nung iniwan ito. Meron din tayong baul dito. Magandang baul sa harap ng kama. May ilang kumot sa loob pero wala nang iba bukod doon. Wow! Napaka-interesantang bahay mga kaibigan. Tingnan natin sa ilalim dito. May naiwan pang mga sapatos doon. Mga sapatos ng mga batang tumira sa kwartong ito. At pagkatapos ay may isa pang huling kwarto sa side na ito. Tingnan natin ito. Uy, kasya ba ako dito kasi hindi na bumubukas ang pinto? Banyo ba ito? Ah, hagdanan pala ulit ito. Grabe, tingnan mo kung saan tayo napunta. May jacket na nakasabit dito. Ang daming balahibo sa sahig mula sa una na ito na sa tingin ko ay sumabog dito. Tingnan natin kung ligtas pa umakyat sa hagdang ito. Sige. Isang laruang kotseng paakwan na nandito sa hagdan. Grabe, ang dami ring laruan ng mga bata.
Gusto ka talagang subukan pumunta sa attic. Sana walang hayop dito sa taas. Grabe, tingnan mo to. Sobrang hindi matibay to. Subukan nating ibalik to. Naririnig ko ang malakas na pagyanig dito sa taas. Okay, interesante, pero wala masyadong makikita dito sa attic. Ilang frame ng kama at iba pang mga bagay. At ngayon, kailangan ko nang bumaba ng ligtas at lumabas sa bahay na ito. Sa totoo lang, interesting talaga ang exploration na ito. May isa pa akong ipapakita sa'yo at yon ang labas. Tara na doon na yon. Sige, oras na para lumabas tayo. Gaya ng sabi ko sa simula ng video, ipapakita ko sa inyo ang labas ng lugar na ito. Pero napakahirap lakarin ang paligid ng lugar na ito. Ay, naipit ako dito bro. Pwede mo ba akong tulungan? Oo, sige, salamat. Tulad ng sinabi ko sa inyo, sa tingin ko dati itong patio ng bahay. Kailangan mag-ingat pagpunta dito. Grabe, may upuan pa at lahat dito sa labas, nasa gitna ng mga guho. Lagi kong isasara ang pinto, laging maganda na isara ang lahat kapag iniiwan mo ang isang lugar. Tama ka dyan, pare. Wow, tingnan mo dito pare. May painting din na nakadisplay sa labas ng bahay. Ano yun? Ng aso o parang ganon. Dati itong harapang beranda. Oo. Kitang-kita pa rin ang bintana at iba pang bagay. Oo, talaga. Oo, parang may patio o porch ang lugar na ito. Tingnan mo ang sobrang daming damo sa labas. Sobrang grabe talaga. Sige, subukan pa nating lumakad pa ng kaunti. May naiwan pa tayong upuan dito. Oh! Sige. Tingnan mo ang labas ng lugar na ito. Hindi ba't grabe yan? Wow, kaya maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng video natin ngayong linggo. Grabeng lugar ito, Mini. Gusto kong pasalamatan ka sa iyong buhay, pati na rin ang pamilya Hopkins. Patunay ito na maraming alaala, bagay at kasaysayan ang iniiwan ng mga Aprikanong Amerikano. Talagang nakakapagtaka para sa akin kung bakit ang komunidad na ito ay nag-iiwan ng napakaraming time capsule dito sa bansa. Pero gayon pa man, maraming salamat sa panonood, paki-like ang video at mag-subscribe sa ibaba. Kung bago ka dito, pindutin ang bell notification. May link din sa description para sa Patreon kung saan pwede kang tumulong suportahan ang channel at ang aming paglalakbay sa magandang mundong ito. Salamat, magkita tayo next week sa bagong episode. Bye-bye, mahal ko kayo.